Sa isang masikip at tahimik na kasino, may dalawang karakter na naglalaban sa isang laro ng baraha. Ang pangunahing karakter, na may malamig na ekspresyon, ay tahimik ngunit may kumpiyansang humiling ng isa pang baraha, sinasabing, "Hit me." Lahat ng mata sa paligid ay nakatuon sa kanila, nararamdaman ang tensyon sa bawat galaw. Ang bawat hit ay parang pagsusugal ng mas mataas na kapalit, pero hindi siya natitinag. Sa kabilang panig ng mesa, isang mayamang matandang lalaki at babae ang nag-oobserba sa laro, nagpapaliwanag ng mga patakaran at sistema ng larong nilalaro. Sinasabi ng matanda na ang mga karaniwang tao ay hindi makarating sa pinakamataas na antas ng kasanayan sa larong ito, isang larong nagtatampok ng maraming deck ng baraha at tumutugon sa mga mas magagaling na manlalaro na tila walang katapusang pag-angat. Nagtataka ang matandang babae kung bakit 5 baraha ang ginagamit, mistulang hindi ito pamilyar sa kanya kahit na may kasanayan siya sa poker. May kakaibang alituntunin ang larong ito, hindi katulad ng ordinaryong poker, may mga karagdagang panuntunan at sistemang nagpapataas ng interes sa bawat hit, na nagdaragdag sa panganib at gantimpala. Sa pagtatapos ng eksena, ang pangunahing karakter ay tumugon ng matatag, "Call." Isang simpleng salita, ngunit puno ng determinasyon at tiwala sa sarili. Alam niyang maaaring ito na ang huling galaw, isang pagsusugal na maaaring magdulot ng tagumpay o kabiguan. Ang mga nanonood ay humihinto sa paghinga, alam nilang ang laban ay nasa pinakamatinding bahagi. Sa eksenang ito, makikita si Hisoka, isang mapanganib at misteryosong karakter sa Hunter x Hunter, na naglalaro ng baraha ng mag-isa. Tahimik at seryoso siyang nakaupo sa mesa, nagpapakita ng kanyang likas na mapaglaro at tusong personalidad. Sa gitna ng madugong digmaan para sa trono, lumalaban siya ng mag-isa at nag-iisip ng sarili niyang estratehiya, tinitingnan ang laban na parang isang laro kung saan bawat galaw ay mahalaga. Habang nasa loob ng isang kasino, tahimik na naglalakad si Hisoka, sinusuri ang paligid. Tinitingnan niya ang slot machine at iniisip kung paano ito nagdadala ng pananabik at saya sa mga tao. Subalit, hindi siya naaakit dito. Ang mga taong ito ay tila walang halaga sa kanya, kaya't tinuturing niya sila na parang mga langgam lamang. Makikita ang 777 na simbolo ng panalo sa slot machine, ngunit wala pa ring kagalakan o interes sa kanyang mata. Iniisip niya na ang kanyang puso ay nananatiling kalmado at walang pakialam sa mga pangyayari sa paligid, kahit pa may kaguluhan o ingay sa kapaligiran. Sa huli, nalaman niyang ang kaguluhan ay resulta ng isang ritual na bumuo ng isang bagong halimaw. Ngunit hindi ito naging sapat para pukawin ang kanyang interes. Para sa kanya, ang lahat ay nananatiling walang saysay, at patuloy lang siyang naglalakad ng walang pakialam sa mundo sa paligid niya. Habang nakatalikod si Hisoka, iniisip niya ang kanyang tunay na hangarin. Hindi siya naaakit sa mga bagay tulad ng mga larong may grupo o kahit nakakaibang paraan ng pakikipaglaban. Ang nais niya ay isang tunay na labanan, isang one-on-one na laban kung saan siya ay makikipagsagupaan ng harapan sa isang kalaban na maaaring magdala sa kanya ng kasiyahan at excitement. Sa imaheng ito, ipinapakita si Hisoka na tila nagpapasabog ng mga laruan, simbolo ng kanyang pananabik sa isang kalaban na makakapagbigay sa kanya ng tunay na hamon. Gusto niyang sirain o talunin ang kanyang kalaban sa isang patas at kapanapanabot na laban. Sa huli, sabi niya na kahit malungkot na wala siyang makaharap na karapat-dapat na kalaban, ayos lang sa kanya na makipaglaro ng mag-isa. Para kay Hisoka, ang pagkakaroon ng kalaban ay mahalaga, ngunit handa siyang maghintay at magsaya sa sarili niyang paraan hanggang sa dumating ang isang tunay na hamon. Isang lalaking may suot na itim na jacket ang naglalakad sa loob ng kasino, tahimik na nagmamasid. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha, ngunit nagdududa siya kung totoo ito o isa na namang peke. Iniisip niya ang posibilidad na magtagpo sila sa poker section ng kasino, napakaliit ng tsansa, kaya lalo siyang nag-aalinlangan. Habang naguguluhan sa sitwasyon, tinanong siya ng kasama niya, "Gusto mo bang mag-transform ako bilang Hisoka?" Tumanggaw siya at sinagot ng, "Oo, handa na sa anumang mangyayari." Ang plano ng mga tao ay iwasan si Hisoka at iligaw siya palayo. Para sa kanila, mas madaling kontrolin ang kanyang mga galaw kaysa bantayan ang buong grupo. Tingin nila kay Hisoka ay isang ligaw na baraha, kaya't ang kanilang estratehiya ay iikot sa pagpapadala sa kanya sa mga lugar na malayo sa kanilang teritoryo upang mapanatili ang balanse ng mafia. Ang kanilang solusyon ay gawing pabalik-balik si Hisoka sa mga lugar na madalas puntahan ng mafia, lalo na sa mas magarbong silid.
Sa ganitong paraan, mahahanap siya ng mafia at maaaring bumuo ng sariling desisyon kung papayagan ba nilang manatili si Hisoka o hindi. Samantala, napansin ng isang lalaki na tama ang hinala ng kanilang pinuno. Si Hisoka ay nakatagpo ng isang prinsipe at may seguridad na ngayon sa kanyang paligid. Ang utos niya sa mga tauhan ay maging maingat na huwag mabangga si Hisoka nang hindi inaasahan. Nagpatuloy si Hisoka sa kanyang paglalakad, at kahit hindi siya nangangailangan ng pagsasanay, gumamit siya ng bungee jump upang maghanda para sa kanyang sariling proteksyon. Sinabihan ng mga kasama na kung makita nila si Hisoka, dapat silang magkunwaring ibang tao at maghintay para sa anumang magiging aksyon ni Hisoka. Sa kwentong ito, ipinapakita ang pag-iwas at takot ng iba kay Hisoka. Alam nilang hindi basta-basta ang kanyang abilidad, kaya't nagplano silang iligaw siya sa paraang hindi siya maging banta sa kanilang operasyon. Ipinapakita ng manga ang larawan ng isang prominenteng pilantropo na pinaslang 10 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking ito ay si Chairman Manobo ng isang malaking foundation na tumutulong sa mga nangangailangang bata. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga awtoridad, hindi pa rin nahuhuli ang kriminal na pumatay sa kanya. Sa pangalawang panel, isang misteryosong karakter ang nakatingin sa balita tungkol sa chairman. Iniisip niya kung bakit patuloy na sinusubukan ng media na panatilihing malinis ang imahe ng chairman, kahit may mga indikasyon na hindi ito ang buong katotohanan. Pinakuna rin niya kung paano naglulubog ang publiko sa nakikitang impormasyon sa media, at tila may mas malalim siyang alam tungkol sa mga pangyayari. Nag-uusap ang isang grupo ng mga tao tungkol sa isang bagong boss na pumalit sa kanilang dating pinuno sa grupo na tinatawag na Helleye. May mga nagsasabi na nahihirapan silang mag-adjust dahil nag-iba ang pamamalakad, at tila hindi na rin ganoon kalapit ang mga miyembro sa isa't isa. Isa sa kanila ang nagtanong kung maituturing pa rin bang isang pamilya ang grupo nila sa kabila ng mga pagbabago. Isang lalaking may suot na salamin ang seryosong nagsabi ng kanyang opinyon, na tumutugma sa sinasabi ng iba na tila may nagbabagong dinamika sa kanilang samahan. Isang karakter na nakasuot ng maskarang may mukha ng aso ang kinakausap ng isang babae tungkol sa isang plano. Sabi ng babae, magkakaroon ng malaking funeral procession para kay Hawkenberg, at ito ang tamang pagkakataon para sa kanilang misyon. Tinanong niya ang lalaki kung handa ba siya, at sumagot ito ng, oo. Inilahad ng lalaki ang kanyang kakayahan bilang Dogman Enhancement Type Level 62, kung saan kaya niyang maamoy ang nen ng isang tao sa loob ng 50 metro at mas madaling natutukoy ang presensya ng iba kapag nasa 20 metro na lang ang layo. Ipinahayag niya ang kanyang kumpiyansa dahil sa tulong ng iba't ibang tao, lumakas siya at nag-level up ng husto. Nangako siya na matutuntun niya ang kanilang target, at kung lalapit pa siya ng sapat, kaya niyang hanapin ito ng buong detalye. Sa ikalimang palapag ng Black Whale, nagsisimula ng kumilos sina Hisoka at ang mga spiders. May mga nakakapansin sa kakaibang aura at lakas na nagmumula sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay handa na sa isang matinding labanan, puno ng determinasyon at pagnanasa sa karahasan. Habang naglalakad, nararamdaman ng iba pang mga grupo ang pagbabago sa paligid. Ang mga miyembro ng mafia ay natataranta, at alam nilang may mga paparating na mas malalakas na kalaban. Nagiging seryoso ang sitwasyon, at dama nila ang panganib. Sa pagtatapos ng pahina, nakasulat na nagpapatuloy ang digmaan ng pamana. Ang bawat hakbang ni Nobunaga at ng kanyang mga kasamahan ay maaaring magbago ng takbo ng kanilang kapalaran sa madilim at mapanganib na mundo ng Black Whale.